Another day, another J. Fern's Wife Story. Sumama ulit ako sa Manokan at nakita kong nakatali dito sa may bungad ang aming gold na gagawing broodcock. Akala ko nangungurit kaya nagdadalawang isip akong hawakan pero mabait pala. Ngayon ko lang mahahawakan ang manok na to. Pagaling na ang mga sugat niya at nakaka-recover na rin ang kanyang katawan. Kapag fully recovered na siya ay gagawin itong broodcock ni J. Fern. Anak ito ng aming 7 times winner broodcock sa aming gold brood hen. Pumunta ulit kami sa breeding range at tiningnan namin yung 5K sweater namin. Nalimlim na daw, sabi ni Richard. Kahapon lang siya nag-start maglimlim, buti naman lumimlim na agad dahil madami na siyang itlog. Yung isang Bagsik line brood hen namin, madami na ring itlog pero hindi pa rin siya nalimlim. At ang mga pulet namang dinala namin doon ay halos nag-iitlogan na ring lahat. At ito na nga ang aming 5K sweater brood hen. Magkakaroon na rin ng anak ang aming Huron Lemon broodcock. Sana mapisa ang lahat ng itlog niya. Nung nakaraang breeding season ay lumimlim din itong aming 5K sweater. Magaling lumimlim ito, madaming napipisa sa mga itlog niya. Dito naman sa kabilang pugad ay itlog ito ng mga huling dinala naming pulet. Ito namang isang pugad na to ay itlog ng aming Bagsik line pulet. Ang dami na niyang itlog. At dito sa huling pugad ay itlog naman ng hatch pulet. Halos nag-iitlogan na nga lahat ng mga brood hen dito sa breeding range. At ito namang Boston brood hen ay yung sinilip ito ni J. Fern nung nakaraan. Sana mapisa lahat ng itlog niya. Malapit na itong mapisa. Habang nandito kami sa breeding range, nakita namin yung isa pang Bagsik line brood hen na madumi ang puwet. Pinahuli ang brood hen kay Richard para malinisan ang kanyang puwet. Pinapasok lang namin sa kwarto ang inahin para mahuli ni Richard. Kaya madumi ang puwet niya dahil yung kanyang mga ipot ay dumikit na sa kanyang balahibo. Sobrang kapal ng balahibo niya sa may baba ng puwet. Tinanggalan ng balahibo ni J. Fern sa baba ng puwet para hindi masahod ang ipot niya. Mas maganda din na kapag binababhan ang mga brood hen ay walang balahibo sa may puwet para nasasahod ng maayos ang similya ng broodcock. Sobrang kapal talaga ng balahibo niya sa baba ng puwet kaya ayan, hirap na hirap si J. Fern maggupit. Hindi rin ganun katalas ang gunting na nasa kubo kaya hirap gupitin ang mga balahibo. Inalpasan na ulit ni Richard ang brood hen pagkatapos nilang gupitan at magpapatuka pa siya ng manok. Tana. Pero bago umuwi ay hindi po pwedeng hindi hawakan ni J. Fern ang kanyang mga manok. Maaga kaming umuwi ngayon dahil may dadaanan pa kami. Kukunin namin yung binili naming mga sukang nyog. At habang pauwi na kami, ayan, nakita namin sila na at ang anak niyang nangangain pa ng damo. Nakakatuwa ang anak nila na malaki na agad, hindi na nagkakalayo ang katawan nilang dalawa. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you in my next video. Bye!